Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid Star viewers? I love you guys. And this reading is about your month of May. Ipagpatawad niyo po dahil nahuli tayo ng reading para sa buwan ng May. But then again, wala pa namang not really that late. But this is the first week of the month of May. Kamusta kayong lahat? I do hope na makarasunod kayo dito sa reading na ito. At this reading is about the good news and warning, no? Para naman aware kayo for the rest of the month. Kung anong dapat iwasan and ano yung ganap, no, para sa inyong mga kapatid. And I do hope na aware kayo. And I do hope na mag-enjoy kayo sa reading na ito. So before tayo magsimula, let's do a little bit of meditation para makuha natin ang inyong energy. No, para mag-success naman itong reading na ito para sa inyo. Alright, so ipikit ang inyong mga mata and connect with this reading itong natin. Okay, so start na. Alright. Alright, universe, I pray for my viewers to stay safe and happy and attract abundance of love. We accept healing, we accept abundance anytime. Thank you for the clarity. May all of my viewers for the month of May receive prosperity, guidance, and wealth from the universe. And I pray for my collective na sila ay magiging stress-free and attract happiness, love, and good health for all my viewers. Thank you, Spirit, universe. Healing for all my viewers. Amen. Thank you. Alright. So, guys, and medyo weird, but wala namang mawawala kung mag-attract tayo ng mga good vibes, no, for the month of May. So, I do always pray, guys. Again, lagi ko kayong sinasali sa mga prayer, and this is how I do whenever I start my reading, a little bit of prayers para naman sa inyo, para mag-attract kayo ng mga good vibes and lahat ng mga problema ay matanggal and magabayan kayo ng universe, alright? And receive clarity, no? And I know some of you needed this. Okay. Alright, Spirit Team, kamusta ang ating collective for the month of May? For the month of May. Oh my God, talaga lumalabas ito. Okay. Maybe this is like a story here for the month of May. Alright, so Spirit Team, Page of Cups. Alright, again guys, as a reminder, this will be, it's not about love reading, This is about your ganap, ano yung mangyari sa iyo for the month of May. So, for the month of May, we have here warnings and good news. Alright, so, guys, alright, as a warning, I'm getting like you guys will be more sensitive for this month. It could be related sa inyong health or mentality issues, no? So, mag-ingat-ingat po tayo sa mga kinakain natin or iniinom. Drink plenty of water. Alright? As a warning. Siguro dahil mainit or hindi ka na masyadong umiinom ng tubig, and avoid drinking alcohol, or especially kung pupunta ka ng mga event, mga party. As a reminder mga kapatid, drink moderately. Alright? Wag natin abusuhin ng ating katawan. No? Even if sabihin natin, bata pa ako, kaya ko to. Guys, darating din ang panahon na tayo, ang katawan natin ay give up, So, mag-ingat-ingat, and again, uminom ng maraming tubig, avoid dehydration, and sa mga party, no? Lalong-lalo na, I'm getting like, pagkadadalo ka ng party, like again, sinasabi ko na kanina, drink moderately. Kasi baka pag nasubrahan ka ng inom, baka ikaw itong tao na nagsusuka, or para ba naghahamon ng away, ng gulo, nagiging childish, yung bigla na lang parang, I don't know, parang biglang tatawa, again, nagiging iba yung personality mo, no? So, like again guys, hindi ito para sa lahat, para to sa tao na alam ang ibig kong sabihin dito. So, if you can't handle yourself, especially when you are drunk, avoid drinking too much. Alright? Para iwas gulo,
Again, meron naman ditong napaka-sensitive ang iyong katawan, ang iyong kalusugan. Ingat-ingat tayo sa mga kinakain ha, sa warning mga kapatid. This is about like your health. I'm getting your a health issue, no? Para maiwasan itong magkaroon ng uh, reaction ng iyong katawan, no? Uminom po kayo ng maraming tubig, lalong-lalo na sa weather ngayon na laging mainit, no? Uminom ng tubig palagi. Avoid drinking like siguro yung mga karamihan sa inyo dito, parang limit na lang umiinom ng tubig, puro na lang soft drinks, juice, no? Lalong-lalo na sa inuman, moderate lang para naman iwas gulo, no? Iwas misunderstanding or issue. Alright? So, and lalo-lalo na sa stomach, no? I'm hearing like stomach bug. Guys, mga kapatid, paalala ko lang as a warning, ingat po kayo sa mga kinakain ninyo, lalo-lalo na kung mahilig kayong kumain sa labas, no? Like mga, I don't know, like fish balls, as an example, ano? Make sure na ang kinakainan ninyong area is malinis, no? It's not just that also, pati na rin sa mga dumadalo ng party, make sure na aware kayo sa mga kinakain ninyo kung kayo ay allergic, no? O something about allergy sa pagkain. So, make sure na alam niyo yung mga ingredients or alamin niyo pa kung anong nandoon para sabihin natin na hindi kayo familiar sa pagkain na yan and then bigla niyo na lang sinubo and then later on nagkaroon kayo ng allergy reactions. As a warning mga kapatid, dapat aware kayo kung ano yung mga ingredients or dapat malinis din yung area na pinagkakainan ninyo or yung kusina, no? Or kung sino yung nagluluto, kailangan talaga na malinis yun para iwas yung stomach bug or something about like food poisoning. So, mag-ingat-ingat as a warning, no, for the month of May. And especially guys, huwag masyadong damihan ng kain para naman hindi magkakaroon ng pananakit ng tiyan as a warning, no? Sabihin natin na mas malaki ang iyong mata kaysa sa tiyan, you know, or mas malawak ang iyong mata kaysa sa iyong tiyan. You know what I mean? Na kahit na busog ka na, pero yung utak mo, kain pa ng kain, and then later on, wala na. Sumakit na tuloy ang tiyan mo. So, para iwas po na mapunta sa hospital, no? Like again, dapat tama lang ang kinakain at dapat aware kayo sa mga kinakain ninyo. Alright? And, like again, when it comes to your mentality or emotional, kasi karamihan sa dito for the month of May, sensitive, madaling na-offend or magalitin. It could be dahil sa iyong pagod or sa iyong emosyon or problema, baka dala lang yun ng iyong emosyon, ano? Para iwas ang gulo, mag-meditate, pag-isipang mabuti, wag mag-overreact, and yeah, like again, try to control your emotions, no? Pagka may sinasabi ang tao sa inyo, pag-isipan nyo muna bago kayo mag-react. Kasi baka magpuntahin to sa gulo as a warning sa inyo mga kapatid. So pag-isipan, kasi meron itong baka magkaroon ng, I don't know, somehow immaturity, no? When it comes to conversation. So wag agad magalit, pag-isipan muna and try to do some give and take, no, pagdating sa information or collaboration, no? Sabihin natin na partner mo, sister, kamag-anak, like again guys, this is not just love reading. This is about you in general. No, sa mga kapwa nyo kasamahan, pamilya, yeah, makinig. Dapat matuto tayong makinig kasi hindi lahat ng bagay ay tayo ay tama. Alright? So, give and take mga kapatid as a reminder para iwas ang gulo or misunderstanding. Okay. Ano pa? Our spirit guide angels, and I'm also getting like when it comes to love language, siguro you will be more expressive kaya lang in different way, no? So try to do some romantic thing, no, mga kapatid. Hindi lang kayo as a reminder, no, for love, if you are expecting more love sa iyo ang inyong partner, iwasan niyo po, sabihin natin na okay, may nakukuha akong dalawang story dito ha mga kapatid as a reminder. Kung lalabas kayo ng partner ninyo, lalo na malapit na ang Mother's Day, no? Ikaw na feminine energy, it doesn't have to be like a Mother's Day or any occasion, no, na lalabas ka, whoever that you are with, no? Be romantic or be expressive din. Pero dapat, as a reminder mga kapatid, wag naman maging childish para iwas ang gulo. Okay? At iwasan ang mga masasakit na salita. Iwasan din ang, kasi I'm getting like,
I don't know, imbis na, like again, like a love language, the way you sabihin mo ito o mag-express ka, maging malambing, mas, I don't know, like again, give and take, makinig ka, hindi lang yung ikaw lang palagi. Or avoid being bossy. Okay? Para iwas po ang miscommunication dito. Maybe very specifically here na, I don't know, kulang sa pansin, para lang mapansin, kaya siguro may binabato kang tao o nagpaparinig ka, para naman hindi ka ma-misunderstand ng person ninyo, direct na lang, no? Be direct na lang sa ano ba talagang sadya mo sa taong ito. Para hindi ka, I don't know, para hindi mag-cause ng chaos or gulo. Alright? Okay. Our spirit guide angels, ano pa? Hold on. So, 2 pentacles, you might be juggling about decisions. Okay, spirit guide angels, what is this juggling? 2 pentacles about spirit guide angels. Okay, Queen of Swords. Okay, so you could be juggling about, I don't know, it could be related sa iyong emosyon. Like again, mentality issue or emotional, no? Baka ma-overthink kayo and, yeah, it could be related sa trabaho or sa mga tao sa paligid mo, no? I don't know, something about na kakausapin mo ba siya o hindi. This could be like someone na, I don't know, kasi meron ditong nangyayari na na hindi kayo nag-uusap. Meron naman dito na it's gonna happen sometime this month, no? Month of May. You could be juggling about a communication. Baka ito yung kadil ninyo ngayon, yung iba dito na nahihirapan kung paano mag-express, no, ng inyong emosyon, ng inyong nararamdaman, o kakausapin mo ba siya, mag-open up ka ba sa kanya, kaya lang maybe you choose to keep your mouth shut, no? So parang pinili mo na lang na tumahimik na muna, kaya lang the more na nahimik ka, para bang hindi mo nakakayanin. Meron din kasing ganun ano, na lagi na lang nananahimik and then kahit na hindi ka na masaya sa ginagawa ng taong ito or hindi ka na masaya somehow, later on, bigla ka na lang pumutok. Parang dragon or parang, anong tawag ito, vulkan, you know? So like again guys, kailangan mag-practice kayo ng confident, no? I-build yung confident niyo para mag-open up, para hindi kayo magkaroon ng miscommunication or misunderstanding sa ibang tao or the person that you are dealing right now. Okay? So anong advice ninyo sa inyo dito tungkol sa juggling or itong hindi maintindihan, no? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Anong advice sa inyo ng universe para dito sa mga nahihirapan na makipag-communicate? This could be yun, nakausapin mo siya o hindi. Tama ba to o mali? Ano ba to? Okay, 5 of Swords. So this is like about victory, no? Maybe this is about you na you want to achieve things. Kaya mo to mga kapatid. Whatever that you are planning na nahirapan ka, face it. Harapin nyo ito. Because for the month of May, you are strong enough, no? You have the power, no? To face this, to talk to this person or approach this. This could be related sa finances mo. Kaya mo to. Something about ipaglaban mo hanggat kaya pa. Alright? Very specific here. Yeah, this is something about struggling. It could be related sa trabaho. Siguro nahirapan ka siguro gumawa ng desisyon kung kaya ba to, no? Siguro nagtitipid ka na, or this could be related sa trabaho na hahanap kaya ako ng trabaho, or this could be for me na maganda kaya itong offer na ito, or maglilipat na kaya ako ng trabaho, no? Something like that na medyo naguguluhan ka, no? Kung alin dito ang iyong pipiliin. So, like again, kaya mo to. Like again, guys, huwag mabahala kung ikaw ay nagkakamali sa isang desisyon. Because those mistakes, you know, in the future, you can correct that. Right? Walang perpektong tao. So sabihin natin na nagkamali ka na noon, sabihin natin na iba ang pinili mo, this could be about person, no?
or about trust, meron siguro itong trust issue, and ayaw mo na siyang kausapin, that's okay. No? That's your choice. Kung may mga tao na ayaw mong kausapin, hindi mo siya feel na harapin, that's okay. Karapatan mo yan. Pangit naman na makipaghalubilo ka sa isang tao na hindi mo feel, hindi mo ramdam. Alright? So, if somehow na hindi ka na happy sa taong ito, then open up. Mag-open up ka sa kanya, sabihin mo nung nararamdaman mo. Because you have the power to handle the situation with care. Basta lang, mga kapatid, as a reminder, kalmahin mo lang sarili mo para iwas ang gulo. Maybe you caught somebody na nag-cheat, alright? And you want to confront this person, then talk to this person, eye to eye. Kung totoo ba na may iba siya, kung totoo ba nagsisinungaling siya sa'yo, whatever it is, ikaw lang nakakaalam. Maybe lately, it bothers you. Hindi ka makapakali. Alright? So, yeah, you have the power to confront this person. But again, as a reminder, para kumprontahin itong taong ito, harapin mo siya ng mahinahon. Okay? Especially if somebody, yung iba dito, if somebody is going to talk to you, confront you, I don't know, something na hindi ka matutuwa sabihin niya, like again, handle it with care. Avoid chaos. Kaya mo to. Palaban ka. Alright? Yeah. And you have the power to be successful. Kung hindi ka masaya sa kinaroroonan mo, trabaho, friendship, I don't know whatever it is na hindi ka masaya, struggle ka, you have the power to choose what makes you happy. Kung ano ba talaga nakapagpapasaya sa'yo, na kontento ka na, then choose that. As long as wala kang nasasaktan na tao or kapwa. Alright? Para naman, good karma ang balik sa inyo. Alright? So those are the warnings para sa inyo, mga kapatid. It could be related sa relationship, communication. This could be sa inyong, more on kasi dito sa inyo, mga kapatid, is mentality, no? Yung emotion ninyo. Baka nasubrahan na, no? Because you have been quiet or nananahimik ka lang lately. And yeah, so try to build that strength, no? Magpakatatag kayo, harapin nyo ito. It's okay to open up, no? So, may boundaries din dapat eh. Hindi forever ka na lang na mananahimik. Sabihin mo ito. And vice versa, meron naman dito na siguro itong tao na, I don't know, siguro gusto ko niyang kausapin dahil ayaw mo siyang kausapin. You know what I mean? Hindi mo naman siya kailangan awayin or, I don't know, something na walang pag-uusap dito. Someone might going to communicate with you or, yeah, I don't know, this person could be struggling on how to approach you. Kasi, yeah, somehow ay hindi ka siguro komportable and you know this person is, you guys are very intuitive, follow your instinct, and you are strong enough na tanggapin kung sino yung para sa'yo, sino yung hindi para sa'yo. Siguro, yung iba dito, parang alam mo na inuuto ka lang, ini-scam ka lang, and you don't want these people to do, this person to do this again, or it might happening again. Like again, guys, kung ano yung natutunan ninyong lesson o aral, no, sa nakaraan, wag niyong hayaan na mangyaring muli as a warning, as a reminder. Because for the month of May, baka may biglang magbabalik, sabihin natin may utang na yung taong iyon, tapos mangungutang muli. Tapos sabihin natin na yung reason niya is parang valid, ano? Kaya lang is, wala namang naibalik sa'yo. Okay, sabihin natin nagmamakaawa itong taong ito, naawa ka na sa sitwasyon niya, whatever na hinihiling niyang tulong sa'yo, kaya lang walang balik. And kaya siguro nagkaroon ka ng gap sa taong ito. Because this person doesn't treat you or appreciate your goodness or your good side. Kaya lang itong taong ito ay parang magbabalik muli, hihingi ng tulong or going to approach you. Kasi meron itong ayaw mo siyang kausapin, somehow ay ayaw mo na siya or galit ka lang sa kanya or maybe dahil may trauma ka na or you have learned your lesson from the past or about this person, something like that.
Okay, so always follow your instinct and it's up to you. If you let this person to be friend again guys, learn the lesson from the past para hindi babalik-balik muli yung cycle. Alright, ano naman ang good news? Sa good news na tayo. Move on na tayo mga kapatid. Okay. Our Spirit Guardian Diyos, move on na tayo. Ano yung good news na darating sa ating mga collective? What is the good news about for the month of May? Okay. Light end of tunnel, recovering, improving. So you guys will be improving for the month of May. Meron tayong improving or letting go. Siguro let go muna itong taong ito. Or may mga, I don't know, somehow like, nakapag-move on ka na. Siguro dahil sa related ito sa tao na kinakausap ka or alam mo na ginagamit ka lang o hindi siya naging totoo sa'yo. Kaya nga ayaw mo siyang kausapin or naging palaban ka na. You are strong enough. Like again guys, you are becoming more powerful. Mas nagiging matatag ka na. Palaban ka na. So, that's good, no? Mga kapatid, dahil nakapag-move on ka na. Ikaw yung tao na palaban, hindi ka na nagpapauto. Even if whatever reason this person have, no, para magbalikan kayo or kausapin kayo, you know what's best. Okay? Kasi na-let go mo na. Ayaw mo nang mag-attract sa taong itong muli. Ayaw mo na siyang kausapin muli. And that's alright. Hayaan mo tong taong ito na pagsisihin niya ito or pagsisihan niya ito forever na sa ginawa niya sa'yo. Kasi siguro, naging ano siya I don't know, liar, hindi naging totoo sa'yo, hindi naging tapat sa'yo, cunning, scammer, may mga red flag na, no? Or sabihin natin na you have trust this person, kaya lang, natanggal na, nawalan ka na ng tiwala sa kanya, kaya nagkaroon ka na ng trust issue. O siguro ikaw yung tao ngayon na very specific, have this trust issue, no? Hindi ka na masyadong naging friendly or nagkakaroon ka lang ng boundaries sa sarili mo para hindi ka nag-attract ng mga negative people. Alright? Like again, moving on. Most likely here, guys, good news. You are moving forward, moving on. Yeah, nakapag-move on ka na, accept mo na for the month of May. Your life, mararamdaman mo itong pag-uusad ng iyong buhay. There will be like changes, no, in a beautiful way. Something about you yourself becoming more strong and focus ka sa iyong finances, lalong-lalo na sa stability, you becoming more stable. No, sa finances, your strength, yes, nagiging ano ka na, ang tawag to, self-care, more on self-care, may nag-glow up sa inyo, may nag-glow sa inyo, meron sigurong ewan ko ba, may naiinggit or siloso. You could be dealing with someone na siloso because of the age gap or dahil malayo kayo. Yeah. Okay, for the month of May, if ever guys na sabihin natin na yung partner mo ay, I don't know, like, magsiselos, bakit ba naging maganda ka or masyado ka nang nag-glow up, gumagwapo, gumaganda, explain, no, para iwas gulo, sabihin mo lang sa kanya na, I just love myself. Simple, no? Simple lang. Hindi naman sa, dahil nagpapapampam ka sa iba, it's just like you care and love yourself. Something like that, no? Siguro may mga tao din naiinggit sa'yo dahil nag-glow up ka, mas naging matalino ka, or, I don't know, I'm also getting like, multiple people, pag-aawayin ka, or, ano ba, nagkakagulo sa'yo, wanting you, or siguro you will be, meron kasi dito na you might be dealing with multiple people. Again, naguguluhan ka kung alin sa kanila ang pipiliin mo. Guys, follow your instinct. Piliin nyo yung tao na mag-i-evolve ka. Piliin mo yung tao na kaya kang protektahan, kaya kang ipaglaban. No? Or piliin mo rin yung tao na maintindihan ka emotionally, physically, and everything. Alright? Not just about money, also sa personality din. Okay? Kasi meron itong nahihirapan ka siguro kung alin sa kanilang pipiliin mo. And also, meron naman ako nakukuha dito na multiple people wants you. No? Or para bang, I don't know, like, ano sa iyo anong tawag dito? Pumuporma o pinupormahan ka o nagpaparamdam sa iyo. So, yeah. So, because you are glowing for the month of May. So, ano pa? What about their finances? What's gonna happen for the finances? Kasi meron naman dito na stable, ano? May magka-travel sa inyo.
Okay. May uuwi siguro. May celebration. Like again, guys, para po iwas yung mga health issues. Paalala ko lang, uminom na maraming tubig. Magpa-doktor kung kailangan. Dapat aware kayo sa mga kinakain ninyo. Alright? Yes, party, 9 of Cups. You will be feeling love. You will be feeling more like admirable. Maraming mag-admire sa'yo. I don't know, somebody is fantasizing you. Okay, for the month of May. Alamin na natin kung sino ang nagpapantasya sa'yo. Okay, para naman malaman natin, charot. By Spirit Guardian, sino ito nagpapantasya sa ating mga collective? Okay. Siguro multiple people ay pinagpapantasyan. Ano tayo na sis? Ay nako, wala na. Ano kaya yun? Hayaan mo na. Nasunog. Siguro ayaw mo din kung sa taong ito kaya nasunog. Ayaw malaman. Dahil ayaw mo, hindi ka siguro interesado sa taong nagpapantasya sa'yo. Kaya ayaw mo siyang kausapin. Wow. Very specific here, no? So, we have a clue here. Ang taong pinagpapantasyahan ka, meron tayong dalawa, multiple, or we have here, alam mo kung sino ito at ayaw mo sa kanya, hindi mo siya feel. Year of the Monkey. Okay. Ano to? Papansin, like again, papansin itong taong ito, kaya ayaw mo sa kanya. May mga anak, siguro may mga anak ito. Bugnutin, yamutin. Okay. That's also the sign, guys, ha, na itong taong ito. Like again, age gap. Yeah, may age gap or long distance, malayo, 60s. This person's around 60s. You could be dealing with a person na around 60s already, foreigner. And again, long distance. This could be related sa tao na kadil mo ngayon. Siguro dalawa sila ang kachat mo or kausap mo or, I don't know, earth sign, Scorpio. Madaliin natin kasi babalik ako sa trabaho or papasok pa pala ako sa trabaho, mga kapatid. Intuitive. This person's very intuitive. Alam niya yung galaw mo, nasisense kanya. Aries. Ano pa? Okay. White. This could be, mahilig ka siguro sa puti. Libra. Maliit pa sa'yo. I'm getting like this person's very insecure. Kaya siguro parang naiinggit siya sa'yo. Or, seloso. Maganda or gwapo. Okay. Okay, kunin natin ang kanyang pangalan naman. Okay, Spirit Guardian, anong pangalan ng tao itong nagpapantasya sa ating collective? Nagpapantasya ng ating collective. We have here letter M, letter D, B, ano pa? Letter H, O, and letter G. Siguro manager mo, LDR, letter N. Okay. Siguro sa hospital, I'm getting like med. Okay. I don't know. BG. Okay. Okay. Maybe DOH itong taong ito, nagtatrabaho sa abroad. Okay. Ano pa? Like again, GM, General Manager. LDR, nasa malayo. Like again, guys, ito yung mga clue na ang taong pinagpapantasyahan ka, lalong-lalo na sa month of May. Siguro you might be dealing with multiple people na who's really into you. And also, I'm getting like for the month of May, like again, stable naman ang iyong finances. Sa health, paalala mga kapatid, ang iyong health ha, uminom ng maraming tubig, avoid drinking yung mga ano lang, juice, parang lagi na lang juice or mga soft drinks, so kumain lang ng tamang pagkain, huwag masubrahan para hindi sumakit ang tiyan. Or again guys, pagka nakaramdam kayo ng pananakit ng tiyan ninyo or something about sa tiyan ninyo, magpa-check up kayo sa doktor para malaman agad-agad at hindi ito mapunta sa sumasama pa lalo, no? So yeah, advice na tayo from the universe. Advice, Spirit Angels for the month of May sa ating mga collective. Pasensya na guys ha, medyo nahuli yung month of May natin. I do hope na nakaresonate kayo dito. And also, a good news naman sa inyo. Kasi may nag-glow up sa inyo. Okay, Spirit Angels, advice naman sa ating mga collective, please. Oh, you know what? Let's get the spirit animals. Ano yun?
Sa dami-dami kasi ng mga baraha, tuloy, hindi ko na alam kung nasaan na yung hinahanap ko. Ano ba to? Saglit lang guys ha. Alright, mamaya yung spirit ay mas kuha tayo sa ating mahiwagang forest spirit oracles. Alright, spirit guys, kamusta naman ang ating or advice at mga collective for the month of May? Or yung iba dito, I'm also getting like someone might going to offer you multiple offer at ikaw ay mahirapan kung alin dito. Follow your instinct and do some research, or investigate para make sure na hindi kayo magkamali ng ng pag desisyon. Mag-research at huwag agad bitaw ng isang salita or magdesisyon. Boar spirit, warlord, gather courage to control issues. Oh, okay. Gather courage to confront issues you need to resolve so you can move forward. Like, yeah. So guys, stay strong, maging malakas kayo, and maging matatag. Whatever na decision or whatever you guys go kasi meron itong pag-desisyon, nahihirapan mag-desisyon, struggle, no? Stay strong, maging matatag kayo, follow your instinct, and the spirit boar is giving you this strength, no? Binibigyan ka ng lakas loob para maharapin itong pagsubok na ito. No? Para makapag-move forward ka na, para makapag-move on ka na. Kasi for the month of May, you will becoming more stronger. Alright? Letting go. Letting go of these burdens, itong mga sama ng loob, or ito nagbibigay bigat loob or sa emosyon ninyo, struggle. Spirit guardian angels. Guys, yeah, harapin nyo ito guys. Huwag nyo pong hayaan na, or huwag nyo pong iwasan po ninyo na trying to avoid the situation. Kasi may mga sitwasyon na hindi mo kayang baliwalain. Kailangan talaga harapin. Alright, spirit guardians, ano naman ang final advice sa mga collective for the month of May? Pampalakas, to ha? Pampalubag damdamin for the month of May because this is more about like emotion. Okay, penguin, authentic. So yes, you guys are very authentic. Reach out to your tribe in times of need. Family gives you strength when you face the storm. Love your uniqueness. You are full of surprises. Break free from others' expectation. Just be yourself. Yes, just be yourself. Ipakita kung ano ka, kung sino ka. Hindi mo kailangan na try to be in someone's shoes, no? Or try to be somebody na hindi naman ikaw. Alright? Especially kung may mga problema kayo, mag-reach out sa mga mahal sa buhay, partner, friends, no, kaibigan, whoever that you are, be able to give that trust. Okay, meron pa pala tayo dito, designer. Nalaglag kanina. So yeah, be authentic, be who you are, be brave, kaya mo to, and you guys are very unique. Alright? Nag-iisa kayo, iba-iba tayo ng qualities. So embrace who you are, and yeah, mag-open up kayo sa iba. No? Kung may mga problema kayo, kung kailangan ng tulong, kung kailangan ng mga advice, mag-open up kayo. Feel free to reach out. At again, whatever you feel na may pakiramdam kayo na hindi masama ang pakiramdam ninyo, humingi ng tulong. Kasi yung mga mahal niyo sa buhay, kasamahan ninyo, they care for you. Kasi minsan, na-overthink tayo. May mga time talaga na-overthink tayo na parang hindi nila tayo mahal, parang hindi tayo. It feels like these people doesn't care about you. No, you are wrong. These people care for you. Maybe you just like na-overthink ka lang. Alright, so again guys, kung ano yung nararamdaman ninyo ngayon, especially for the month of May, this is timeless, mag-open up kayo. Hingi ng mga advice, no? At iwasang agad magalit at uminom ng maraming tubig. Okay? And maybe you need to go, siguro kailangan mo rin matulog or maggala-gala. Maybe you need to connect with the nature or kailangan mong pahinga. Alright? Para matanggal itong mga overthinking. No? Yeah, maging palaban kayo mga kapatid. Huwag niyo pong hayaan na ida-down kayo ng isang tao or kukontrolin kayo ng tao na hindi naman ikaw iyon. Alright? So hanggang dito na mga kapatid. I do hope na nag-enjoy kayo sa reading na ito. I love you guys and good luck. At ingat po kayo palagi.